Yun. Tuyain na demonyo daw sa kasagsagan ng kapistahan ni Senyor Santo Niño at ng Sinulog Festival. Nag-viral. Isang insidente na umano'y panggugulo ng ilang born again na nag-aangking Kristiyano sila sa mismong selebrasyon. Bit-bit ang megapon, sila ay nagsisigawan ng panawagang iwanan ang kasalanan at madalas na tinutulig sa nila ang mga banal na larawan, lalo na ang imahe ni Senyor Santo Niño. Makita natin sa video ang mga debutong sumisigaw na Fit Senyor bilang pagpapahayag ng pananampalataya. Habang may isang tao na makita nating tinutuya yung isang pastora at dahil dito, sabi ng pastora na dahil nilalait siya, tuyaing demonyo daw. No. Balik natin ha. Asan ba yun? Ito. Tuyain na yawa daw. Napansin nyo ba mga kapatid na makita natin sa mga tumutuligsa sa simbahang katoliko yung tinatawag na pattern. Ano yung pattern nila? Lahat na siktang umaatake sa simbahang katoliko ay iisa ang direksyon ng kanilang batikos. Mula sa Papa, mga doktrina ng simbahang katoliko, at ilang kaanib na may masasamang bisyo at kahinaan. Pero ang tanong, ba't hindi nila inaatake yung nagtatag sa simbahang katoliko? Alam nyo ba? Dahil pag kanilang tutulugsain yung nagtatag sa simbahang katoliko, mga kapatid, abay, mapilitan sila sa pagbuka sa kasaysayan. At ang lahat na kasaysayan ay nagsabi na walang ibang nagtatag sa simbahang katoliko kundi ang ating Panginoong Hesukristo, kaya guguho ang kanilang tindig. Kumusta? Welcome. Ito ang inyong lingkod, Brad Wendell Talibong. Muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. Welcome. Sa lahat nating mga suking taga-subaybay, ating inaniyahan ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live at huwag ding kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. So, makatulong kayo sa ating evangelization sa pamamagitan ng pag-share sa ating talakayan. At kung saan man kayo ngayon nagsubaybay, inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay na ilagay ninyo kung asang lugar kayo, kahit sa mga OFW, para alam natin kung saan nakaabot ang videong ito. Welcome sa lahat. Nag-viral talaga itong nangyari na sinabi sa kumakalat na video. Nanggugulo daw ang grupo nitong mga born again. Alam naman natin na ang Sinulog Festival, ang Piyesta ni Senyor Santo Niño ay isa sa mga malaking pagdiriwang, lalo na sa Cebu. Pero grabe,
sa kasagsagan ng kapistahan, itong grupo ng born again, bit-bit yung megapon, binanatan talaga ang pananampalatayang Katoliko. At makita natin yung mga ordinaryong miyembro ng Katoliko na kung wala ka talagang malalim na kaalaman sa pananampalataya ng simbahang Katoliko, hanggang sa pagsisigaw na lang. Oh. Pero siguro yung mga kasama nating CFD, lalo na dyan sa Cebu, busy dahil piyesta, di nakita itong ginawa ng mga born again. Tuyain na yawa daw umano. Tuyain na yawa. Sabi niya, tuyain na demonyo. Oh, iyon ang sigaw ng pastora. Yun kadalasan ang gawin, lalo na sa mga Katoliko na di talaga lubos alam yung malalim na pagdiriwang natin. Lalo na pag wala kayong masagot, no? Eto, sa kasagsagan ng kapistahan, kumilos din ang mga siktang born again. So, mapansin ninyo, kahit ano o mano ang gawin ninyong pagsayaw sa sinulog, no? Kahit ano ang gagawin ninyong pagsayaw sa sinulog, no? Yan. Sabi nitong isang pastora ng born again, mga kapatid, yun umano'y labag sa kasulatan. Pero ang tanong, naging pastora siya, alam kaya niya na sa lumang tipan, ito sa ikalawang Samuel, 2 Samuel chapter 6 verses 14 up to 16, mabasa nating si Propeta David ay sumasayaw. Asan? Sa harap ng Ark of the Lord na ito'y may mga larawan ng kerubin. O sumasayaw siya. So kung bawal ang pagsayaw sa harap ng may larawan, di ba nila napansin? Di ba nila nakita kung ang kanilang pinagbatayan ay Bible alone? Si Panginoong Hesukristo daw, sabi niya, nagpakamatay para sa ating kasalanan. Wala naman tayong problema na ang ating Panginoong Hesukristo ay nagpakamatay para talaga sa pagligtas natin sa ating kasalanan, di ba? Pero sa ating mga kapatid, mga Katoliko na nagsisigawan dito, nagsisigawan sila, Pet Senyor, Pet Senyor. Grabe, makita natin ang pagsisigawan nila. Pero ito'y isa ding paalala sa atin bilang mga Katoliko. Kapag masalubong natin ang ganitong ore na paninira at atake sa ating pananampalataya, at kung wala tayong sapat at malalim na kaalaman upang maipagtanggol ang ating paniniwala, madalas nauuwi lamang ito sa sigawan at emosyonal na komprontasyon. Di ba? Kaya napakahalaga mga kapatid na isabuhay natin ang paalala ni San Pablo sa mga taga-Efeso Kapitulo 6, versikulo 16. Anong sabi niya?
bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya. Ano daw? Taglayin natin ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangagninigas na suligi ng masama. O kaya dapat dala-dala natin ang kalasag ng ating pananampalataya. Sa Canon 229, lay people have the duty and the right to acquire the knowledge of Christian teachings so that they may be able to live according to these teachings, to proclaim it, and if necessary, to defend it. May necessity ba na talagang idepensa natin ang ating pananampalataya sa pag-usbong at paglitaw nitong iba't ibang mga sekta na tatag lamang ng tao? Yes. Acts and Decrees of Second Plenary Council of the Philippines, pahina 80-81, paragraph 222. We must today be willing and able to defend our teachings in public fora. And we need to equip the faithful so that they can defend their faith. At may karugtong yan, parish priest must encourage and support the training of the lay Catholic faith defenders. Napakalinaw yan, mga kapatid. At alam nyo ba na itong inaatake nila, binanata nila na Senyor Santo Niño, na ang sabi nila, wala yan sa Biblia. Inosente ba sila? Talaga? Nang sinabi nilang wala yan sa Biblia? O kaya'y ignorante? Inosente o ignorante or all of the above? Bakit? Di ba nila alam na ang salitang Santo Niño na isinigaw nilang wala yan sa Biblia? Spanish language yan na ang ibig sabihin, banal na bata, Santo Niño, Holy Child. At kung sisilipin natin ang Lucas Kapitulo 1:35 sa Biblia de las Americas, Spanish ito, mga kapatid, ito ang mabasa natin. Respondiendo el ángel de dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti, e el poder del Antísimo ti cobrera con su sombra. Por eso el Santo Niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Oh. Asan yun ang sabi na ang salitang Santo Niño di daw mabasa sa Biblia? Imagination lang ninyo yan. Ang Santo Niño ay very biblical. Yon ay Spanish language. At maliban dyan sa ating pagdiwang, kasamang inalala natin, mga kapatid, yung pagdating ng Kristyanismo sa Pilipinas na dala ng mga Espanyol. At alam ba ninyo na sa Biblia mismo at sa kasaysayan, makita natin ang kaugnayan sa simbahang Katoliko na nagmula mismo sa mga apostol na ito'y itinatag ng ating Panginoong Hesus. Bakit? Tingnan niyo ang mabasa sa Roma Kapitulo 15:24. Ito po ang mabasa natin, mga kapatid. Kapag ako ay nakapunta sa Espanya, pupunta ako sa inyo sapagkat inaasahan kong makita kayo sa aking paglalakbay at matulungan ninyo ako sa patuloy kong paglalakbay. Ito ay pagkatapos na magkaroon ako ng kasiyahan sa ating pagsama-sama. Yun ang sabi ni San Pablo. Tanong, dahil mabasa natin sa Roma Kapitulo 15, versikulo 24, na si San Pablo ay nagsulat, pupunta, ang mabasa diyan, pupunta siya sa Espanya. Tanong, nakarating nga ba siya sa Espanya? Nakapunta nga ba siya sa Espanya? Yes, nakapunta siya sa Espanya. At ito ang mabasa natin sa kasaysayan, itong aklat ni Ernesto
Frail Bunasi sa pahina 178. Ito po ang mabasa natin, mga kapatid. So, nakarating siya. Asan? Sa Espanya. Kaya, anong kaugnayan dito kung si San Pablo'y nakarating sa Espanya? Ibig sabihin, kung sisilipin natin ang kasaysayan, yung Espanyol mga Espanyol na nagdala sa Kristyanismo galing sa Espanya, may kaugnayan pala sa apostolic origin na nasa Biblia sa Roma 15:24. At kaya kung sisilipin natin ang World History, Philippine Edition, pahina 178, ito mabasa natin, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. So, napansin nyo mga kapatid, kasaysayan mismo nagpatunay na ang Iglesia Katolika na kanilang binanatan, ito pala ang iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Pero, alam nyo, may problema diyan dahil pinatunayan sa kasaysayan na ang Simbahang Katoliko ang tunay na tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya merong ilang born again, merong Seventh-day Adventist at iba pa na sabi nila, kami, Katoliko kami dahil ang salitang Katoliko, universal. Ngunit, hindi Roman Catholic. Katoliko lang kami, hindi Roman Catholic. Pero kung tingnan natin ang kasaysayan, alam nyo ba? Sa aklat na Reader's Digest Illustrated Dictionary of Essential Knowledge, page 96. Maraming salamat ni kapatid Eric Romero, researcher ng National. Ito, anong mabasa diyan? Dahil inaangkin nila ang Catholic. Catholic Church, shorter name for the Roman Catholic Church. Asan ngayong sinabi nila na kami, Katoliko din kami, pero hindi Roman? Bistado sila, di ba? Okay, tuloy natin mga kapatid. Binanatan kasi dito ng pastora, na maraming mga lasinggo, naglalasing sa Simbahang Katoliko. Binanatan dito. Si Wano ito, pero may sa nakaabot pa ito sila ng gabi. No, may Tagalog na nagsalita, pero di malinaw yung pahayag. So, sa kasagsagan ito ng prosesyon, kaya daming mga Katoliko na nag-attend, yun, nagsisigawan sila ng Pet Senior habang inaatake ng pastora ang pananampalatayang Katoliko kaugnay sa Santo Niño, Sacred Images, at yung mga lasinggo umano sa Simbahang Katoliko. Yung mga gumagawa ng mga kasalanan. Wala pa makakibutang na biyan si mama. Kailan ako nito? Ganit ko si Jesus. Ano ba kang pagyan ng mama? Kaya mapansin ninyo, ito ay paalala din dahil kung wala tayong malalim na kaalaman sa pananampalatayang Katoliko, magiging emosyonal ang harapan. Pero kung merong CFD dito, no, na siguro napansin ito, pwedeng sabihin na pwede bang magtanong dahil sa banat ninyo. At isa sa mga pwedeng itanong ninyo,
makakita kayo ng ganito dahil binanatan nila ang doktrina ng simbahang katoliko, binanatan nila ang sacred images, ang Senyor Santo Niño, pwede ninyong tanungin na ang pattern ng inyong tuligsa ay mula sa doktrina ng simbahang katoliko hanggang sa mga kaanib na mahihina at yung sinabi ninyong mga makasalanan. Pero tanong, makakita kayo ng ganito, tanongin ninyong mga pastora, tanong, sa pagsisigaw ninyo na makasalanan ang mga kaanib ng simbahang katoliko, ba't hindi ninyo inaatake una yung nagtatag ng simbahang katoliko? Yun ang unang dapat niyong itanong. Bakit? Dahil, sunod na tanong, kung ang katoliko ay hindi totoo dahil maraming makasalanan, sino na tao ang nagtatag sa simbahang katoliko? Gagamit yan ng history. No? At yung history, siguradong gawin nilang history. Baka sasabihin ng mga born again dito, mga kapatid, ang nagtatag sa simbahang katoliko ay walang iba kundi si Constantino. Pwedeng sabihin nila yan. Pwede ding sabihin nila, ang nagtatag sa simbahang katoliko ay si San Ignacio. Pwede ding sasabihin nila ng ganyan. Kaya ang follow-up na katanungan dito, mga kapatid, so, nang sinabi mo na ang nagtatag sa simbahang katoliko ay si San Ignacio, ang batayan mo bang ginagamit ay Biblia o history? Abay, sasabihin nila, history. Kaya ang follow-up, kung history ang ginagamit ninyong batayan, tanong, naniniwala ba kayo sa history na nakasulat sa History of the Republic of the Philippines, page 178, na nagsabing the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. This religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Naniniwala ba kayo nito? Naalala ko kasi, masigasig talaga itong mga anti-Catholic na mangaral, no? Yung ako, si Brad Tata, yung mga kasama ko, galing kami nagbigay ng renewal sa mga lay ministers. At nang pauwi na kami, sakay sa isang bus, nag-usap kami para sa schedule ng Bible seminar. Yung sa likurang bahagi namin, may malaking tao na parang sundalo siya, di namin naka-jacket kasi, nagtanong sa amin, ano ba yung religion ninyo? Sinagot ni Bro Tata Rosal, Katoliko. Kaya sabi niya, ano po ba yung posisyon ninyo sa Katoliko? Sabi ni Bro Tata Rosal, mga ordinaryo lang pong mga miyembro ng simbahang Katoliko. Nagpakilala siya. Sabi niya, ako po si Pastor Ongos. Sa mga nagsubaybay, hello Pastor Ongos ng nasa bahagi yon ng Pagadian area. Sabi, ako po si Pastor Ongos. Pero ang problema, may kasunod siyang pahayag. Ang kasunod niyang pahayag, sabi niya, alam niyo ba na diyan sa inyong lugar, wala ni isang pastor, wala ni isang pare ang haharap sa amin ng debate? Alam niyo ba yan? Kaya sabi ni Brad Tata Rosal, totoo yan, pastor? Totoo. Kaharap mo ngayon si Brad Wendell. How about kung magawa kayo ng paksa para sa debate? Kaya sabi ni Pastor Ongos, sabi niya sa akin, ikaw ba si Brad Wendell Talibong?
Sabi ko, yes, Pastor. Palagi akong nakikinig sa iyo sa radyo. Oh. Kaya sabi ko, totoo ba, Pastor, na walang haharap sa inyo na pare ni Esa na makipagdebate? Sabi ni Pastor Ungos, sa totoo lang, Brad, hindi ako miyembro ng debating team. Oh. Anong pangalan mo, Pastor? Sabi niya, ayaw kong ibigay yung pangalan ko, baka tatalakayin ninyo sa radyo. Oh, masigasig talaga sila. No? Tulad nito, sa isang pastora, grabe ang pagsisigaw niya gamit ang megapon. Nagsisigawan din dito ang nasa palibot niya. Halos di na marinig ang pahayag ng pastora. Dahil binanatan niya yung mga lasinggero, yun umano, mga makasalanan, yun umano, ang binanatan nila mga kapatid. No? Yun. Pero, ulitin natin, no? Hindi nila inaatake ang nagtatag ng simbahang Katoliko. Napansin ninyo ang ganitong pattern ng mga anti-Catholic, mga kapatid? Lahat ng mga siktang umaatake sa simbahang Katoliko ay eesa lamang ang kanilang direksyon sa kanilang batikos. Ano? Ang Santo Papa, ang mga doktrina ng simbahang Katoliko, sagradong imahe, a sign of the cross, pag-antanda ng cross, at iba pa mga doktrina. Ang ilang mga kaanib, kahit na mga kaparian o Santo Papa, na nagkasala, at ang mga kaanib na may mga masasamang bisyo, at mga kaanib na may kahinaan. Yun ang direkta, yun ang pattern nila sa pagtuligsa sa ating pananampalataya. Ngunit, may isang kapansin-pansing katahimikan, mga kapatid. Ano yon? Wala ni isang pastor, ni ministro ng Iglesia ni Cristo, ni leader o founder ng isang sikta, mga kapatid, na hayagang umaatake sa nagtatag sa simbahang Katoliko. Napansin nyo ba yan? Kung totoong mali ang simbahang Katoliko, hindi ba luhika lamang, mga kapatid, na unang puntiryahin nila yung nagtatag ng simbahang Katoliko? Pero ang tanong, bakit hindi nila ginagawa iyon? Bakit? Ang sagot, mga kapatid, simple, ngunit mabigat. Ano yon? Dahil kapag binanggit nila ang nagtatag sa simbahang Katoliko, mapilitan silang buksan ang kasaysayan. Buksan ang kasaysayan. At sa sandaling mabuksan nila ang kasaysayan, mga kapatid, hindi nila lilitaw ang hindi nila kayang pasinungalingan na ang ating Panginoong Jesucristo ang nagtatag sa simbahang Katoliko. San Mateo Kapitulo 16:18. San Mateo 16:18, et ego dico quiato es Petros, et soperham Petram edipicabo iglesia miam, et poltain perenon praebilabot adversus iam. At sa original Greek Bible, sa Acts chapter 9, anong sabi? 31. Himien on ecclesia Catholis, tis Judayas kay Galalias kay Samarias, erinin ikinin oikumudo mini. Kaya imbis na harapin ang pinagmulan, napansin niyo, umiikot sila, mga kapatid, sa mga isyong panlabas. Ano yung mga isyong panlabas na kanilang inaatake? Ang pagkakamali ng tao, yung kahinaan sa mga miyembro ng simbahang Katoliko, yung personal na kasalanan ng ilang mga kaanib, kahit pa sa Santo Papa o kaya'y sa mga kaparian, at yung kanilang maling pag-unawa o sadyang pagbaluktot sa doktrina ng simbahang Katoliko. Imagine, isinisigaw, hindi totoo ang Senyor Santo Niño. Alam ba nila kung ano yung Senyor Santo Niño? So,
Ngunit, ang kahinaan, tandaan natin mga kapatid, ang kahinaan ng mga miyembro ng simbahang Katoliko, kahit pa sa Santo Papa, kahit pa sa kaparian, ay hindi kailan magiging ebidensya laban sa katotohanan na ang iglesyang ito na kanilang tinutuligsa ay iglesyang tatag ng ating Panginoon Kristo. Ang kasaysayan, lahat. Gloriae Encyclopedia, Volume 5, page 106, Catholic Church, Greek Catholicos Universal, term generally applied to the Divine Society, founded by Jesus Christ, and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost, hence often called Roman Catholics. The New Book of Knowledge Encyclopedia, Volume 16, page 287, the history of the Roman Catholic Church began in an upper Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. This church was founded by Jesus Christ. So ang kasaysayan, ang kasulatan mga kapatid ay patuloy sa pag-eral ng simbahan sa loob ng higit 2,000 taon. Ang tahimik ngunit matibay na patunay. Kaya hindi nila binabanggit ang nagtatag sa simbahang Katoliko. Hindi nila yan. Iniwasan nila yang aatakihin. Maiglesia ni Cristo man, kay Eliseo Soriano man. Napansin niyo ba si Eliseo Soriano? Nung tinanong siya, sino ang nagtatag sa Iglesia ni Cristo? Abay, ang dali ng sagot. Ang Iglesia ni Cristo ay itinatag ni Felix Manalo, 1914, Punta Santa Ana, Manila. Kung tanungin siya, sino ang nagtatag sa Mormons? Abay, ang daling sagot. Kung tanungin si Eliseo Soriano noon, sino nagtatag sa Islam? Abay, daling sagot. 622, si Muhammad. Pero napansin niyo, nang tinanong nila ni Bro Jando, si Eliseo Soriano noon, sino ang nagtatag sa simbahang Katoliko? Anong sagot niya? Hindi ko alam kung sino ang nagtatag sa simbahang Katoliko. Dahil naitayo yan almost 2,000 years ago. Hindi pa ako ipinanganak. So, ang tanong ay kung hindi ba niya alam o meron ba siyang iniwasan? Yan, di ba? Ayaw lang banggitin. Kaya hindi nila binanggit yung nagtatag sa simbahang Katoliko. Dahil kapag ginawa nila iyon, mga kapatid, habay, guguho ang kanilang tindig. Hindi ang simbahang Katoliko ang mawawasak, kundi ang kanilang sariling salaysay at atake sa pananampalataya ng simbahang Katoliko. So, may isa sa gabi na ito, Tagalog ang nagsabi, Ito ang sabi ng sayo nila, matalintayan mga kinaya, ito ang pag-isyon ng God 18. Ako ang ginawa na. Wala na ko. Inay, ito ang sabi ng sayo nila, matalintayan mga kinaya, ito ang pag-isyon ng God 18. Ako ang ginawa na. Kahit anong sayaw daw umano ang gagawin mo, kahit pa anong posisyon, palitaw talaga na masama talaga ang gawain na yan. Kaya, nanawagan siya, magbago na kayo. At iwanan na ninyo ang kasalanganan. Tanggapin ninyo si Jesus. Well, tunay ngang maganda, napakaganda pakinggan yung paanyaya ng born again na iwanan ang kasalanan, tanggapin ang ating Panginoon Jesucristo, walang duda. Ang pagsisisi, ang pagbabalik loob ay talagang mahalaga yan, mga kapatid. Ngunit, narito ang isang pangunahing tanong na hindi masasagot ng malinaw. Ano yon? Paano mo patunayan na, paano mo tunay na maiwanan yung kasalanan kung ikaw naman ay inaniyayahang sumapi sa siktang itinayo lamang ng tao, di ba?
Alam naman natin sa kasaysayan, ang tinatawag na born-again Christian ay walang mga sakramento. At wala silang biniyag na may apostolikong otoridad. Walang Eucharistia. At higit sa lahat, wala silang sakramento ng kumpisal. Kung saan, aktual na ipinagkaloob ng Diyos ng ating Panginoon Jesucristo ang kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kaparian. San Juan Kapitulo 20, versikulo 21-22. So, kung gayon, paano magkaroon ng katiyakan ang kapatawaran ng kasalanan kung puro damdamin at personal na interpretasyon lamang ng pastor ang sundin natin? Bukod dito mga kapatid, ang kanilang paraan sa pagsamba ay ayon sa sariling kagustuhan ng tao. Depende sa pastor nila, sa uso o sa emosyon ng kanilang kongregasyon. Wala itong matibay na ugat sa tradisyon ng mga apostol. Samantalang sa simbahang katoliko na iniwan ng karamihan na yumakap sa siktang tatag lamang ng tao, ang pagsamba mga kapatid sa loob ng simbahang katoliko ay hindi ito imbento ng tao. Ito ay isinagawa ayon sa kagustuhan ng Diyos mismo na ipinamana ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga apostol hanggang ngayon. At ang banal na misa, ang mga sakramento at ang doktrina ay may tuwerang ugnayan sa utos at halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo ang tagapagtatag sa tunay na iglesia. Kaya oo, ang iwanan ang kasalanan ay mahalaga. Mahalaga. Ngunit ang tanong mga kapatid, saan at paano ito tunay na maganap? Sa pansariling interpretasyon ba ng tao? O sa iglesyang itinatag mismo ng ating Panginoong Hesukristo? Ang ipinagmamalaki ng ilang born again, alam nyo, batay sa video, ipinagmamalaki nila mga kapatid, na sila raw umano ay nagbago na. Iniwan nila ang paglalasing, iniwan nila ang paninigarilyo, iniwan nila ang besyo at yung mga masamang gawain. Yun ang kanilang ipinagmamalaki. At totoo naman at maganda ang iwanan yung kasalanan. Ngunit ano ang tunay na kabuluhan ng pagbabago mga kapatid kung kapalit sa pagbabago mo ay ang pag-iwan sa tunay na iglesyang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo na ayon mismo sa Biblia at sa kasaysayan, walang iba kundi ang Iglesia Katolika. So, ang moral na pagbabago mga kapatid, ang moral na pagbabago lamang ay hindi sapat kung hiwalay ito sa katotohanan. At yung kaganapan ng pananampalataya sa iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Tandaan natin, maraming tao ang tumigil sa bisyo kahit hindi mga Kristiyano. May mga Muslim, may mga ateista, may mga Buddhism, pero hindi ibig sabihin mga kapatid na dahil iniwan sila, nasa tamang iglesia na sila. Ang tanong ay, hindi lang, nagbago ba ang asal? Kundi, nasaan ang iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo? Sapat na ba na yayakap ka sa siktang tatag lamang ng tao? Sa simbahang katoliko, hindi lamang pagbabago ng asal ang makikita mga kapatid, kundi yung radikal na kabanalan. Ang mga taong hindi lang umiwas sa bisyo, kundi ibinigay ang buong buhay sa Diyos mismo. Patunay dito, yung libo-libong mga santo sa loob ng simbahang katoliko. Sa loob ng mahigit 2,000 taon na ang simbahang katoliko. Ang mga martir, mga madre, mga pari, mga laiko, mahirap man o mayaman, hari man o reyna, prinsipi man,
iba't ibang antas ng buhay. Bata man, pero nagiging santo. Sila ay nabuhay ng banal, hindi dahil lumipat sila sa siktang tatag lamang ng tao, kundi dahil nananatili sila sa iglesyang itinatag mismo ng ating Panginoon Jesucristo. Walang iba, kundi ito ang Iglesia Katolika. Hindi kailanman itinuturo ng ating Panginoon Jesucristo na upang magbago ang tao, mga kapatid, ay kailangan niyang lumikha o kailangan niyang umanib sa bagong sikta na tatag lamang ng tao. Di ba? Anong sabi sa unang Juan 2:18-19? Nandito na ang mga antikristo. Sino itong mga antikristo? Sila ay galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila'y hindi talaga kasama natin. Yun pala ang mga antikristo, mga kapatid. Ano ang antikristo? Revelation chapter 13 verse 18, may palatandaan, 666. Tingnan niyo, si San Juan ang nagsulat diyan. Si San Juan ang nagsulat sa unang Juan 2:18-19. Tingnan niyo ang Juan, Kapitulo 6. Kapitulo 6, versikulo 66. 666 pa rin. Anong mabasa diyan? Yung hindi makatanggap sa ating Panginoon Jesucristo at sa kanyang aral na siya ang tinapay na nagmula sa langit, sila'y lumayo at iniwan si Kristo. Nasa Juan 6:66 yan. 666 pa rin. Ibig sabihin, yung umiwan sa sakramento na Eucharistia at yung tuloy-tuloy na apostolikong pamamana, mga kapatid. Aba, may babala. Yun daw ay mga antikristo. Ang born again na sikta, siktang tatag lamang ng tao kung tingnan natin ang kasaysayan. Walang sakramento, walang sakramental, walang Eucharistia. At ang kanilang selebrasyon, ang kanilang pagsamba ay depende lang sa pastor nila. Di ba? Kaya malinaw ang punto dito, mga mahal na kapatid. Hindi mo kailangang iwanan ang simbahang Katoliko para magbago at para maging banal. Dahil sa simbahang Katoliko, ang dami ng banal, ang dami ng mga santo na sila'y nagiging bayani ng ating pananampalataya. At ang kabanalan ay hindi yan nagsimula sa deklarasyon, sa kanonisisyon. Nagsimula yan habang buhay pa tayo. Bawat isa sa atin tinatawag para sa kabanalan. Unang Pedro 1:16. So, sa Katolisismo mismo, nariyan ang tunay na biyaya ng Diyos, mga kapatid. Ang mga sakramento, ang mga patunay ng kabanalan ng mga santo, ang patunay na pagbabago ay hindi paglayo sa iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo, kundi ang pananatili at paglago sa loob ng iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Isabuhay ang ating pananampalataya. Ipanalangin natin ang ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya, lalo na sa mga born again, dahil parang naniniwala sila na yung siktang inaniba nila ay totoo at nabulag sila sa katotohanan na yon ay tatag lamang ng tao. Kaya anong sabi ng ating Panginoon Jesucristo sa Juan 17:17, Sanctifica eius en veritate, sermo tuos veritas est. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, ito yung lingkod, Brother Wendell Talibong. Bye-bye. I am Catholic, I am alive, I am